May gabi eh. Salamat sa Panginoon at tayo ay darako ngayon sa ating pag-aaral. Usa natin ang ating mga Bible sa Mark chapter 2, verse 1. Babasahin natin hanggang verse 12. Ganito ang sabi. Nang siya'y magbalik sa Capernaum pagkaraan ng ilang araw, kumalat ang balita na siya'y nasa bahay. Maraming nagtipon, kaya't wala ng lugar kahit sa may pintuan. At kanyang ipinangaral sa kanila ang salita. May mga taong dumating na may dala sa kanya na isang lalaking lumpo na buhat ng apat. Nang hindi nila ito mailapit sa kanya dahil sa paramihan ng tao, kanilang tinanggal ang bubungan sa tapat ng kanyang kinaroroonan. Nang kanilang mabutas iyon, ibinaba nila ang kinahigaan ng lumpo. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." May ilan sa mga eskriba na nakaupo roon na nagtatanong sa kanilang mga puso, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Siya'y lumalapastangan. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos?" Pagkabatid ni Jesus sa kanyang espiritu na nagtatanong sila ng gayon sa kanilang mga sarili, agad niyang sinabi sa kanila, "Bakit nagtatanong kayo ng ganito sa inyong mga puso? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa lumpo, pinatatawad ng iyong mga kasalanan, o ang sabihin, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may autoridad sa lupa na nagpapatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa lumpo, "Sinasabi ko sa iyo, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumayo nga siya. Agad na dinampot ang higaan at umalis sa harapan nilang lahat. Ano pat namangha silang lahat at niluwalhati nila ang Diyos na nagsasabi, "Kailan may hindi pa tayo nakakita ng ganito." Ang kwentong ito ay tungkol sa pagpapagaling sa paralitiko, isang paralysis. Ngunit ang sentro ng kasaysayan ito ay tumutukoy sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus. Tayo ay manalangin. Opo, Panginoon, ang mga salita ninyo'y banal. Kailangan namang, Panginoon, na ito'y aming igalang. Amin itong bigyan ng honor sapagkat ito'y salita ninyo. At ang salita ninyo ay espiritu at nagbibigay buhay. Kaya huwag po naming maliin ang pagkakaunawa ng iyong salita. Nihiling namin ng iyong banal na espiritu na siya magbigay sa amin ng liwanag ng kaunawaan upang may sa tabi namin ang aming pansariling unawa na bunga po ng laman, kundi ang kaunawaang nagmumula lamang sa inyo. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Dito sa kasaysayan ito, itinala ni Apostol Marcos ang isang paralitiko na gumaling. Na ang ginawa ng kanyang kapitbahay o mga kaibigan, siya'y binuhat at wala silang lugar na mapagdaanan para mailapit kay Kristo ang kanilang kaibigan. Umakyat sila sa bundok at binutas doon tapat mismo sa kinalalagyan ng ating Panginoon. Ang ipinapakita rito, una, ay ang dakilang pananampalataya ng magkakapitbahay. Napakasarap po magkaroon ng kapitbahay na may pananampalataya. Ikalawa, makikita natin dito ang pagka-Diyos ni Jesus. Na ang layunin dito sa kwentong ito, sa kasaysayan ito, alam naman natin na ito po ay kasaysayan tungkol sa katubusan. Ngunit ang layunin dito ay pag-ibig ng Panginoon, may hayag, pag-ibig ng ating kapwa, at ang pagmamatigas ng puso ng mga hindi mananampalataya. Kaya makikita natin habang susubaybayan natin ang kasaysayan ito na mayroong 12 talata lamang,
makikita natin ang pag-ibig ng Panginoon, ang pag-ibig ng ating kapwa, at ang pagmamatigas ng puso ng hindi mananampalataya. Now, tignan natin ang eksena, mga eksena sa kwentong ito. Ating himay-mayin, hindi yung isang mensahe lamang ating gagawin, kundi ito'y sadya kong ginawan ng 8 mensahe sa isang kwentong ito upang makita natin, masilayan natin sino si Kristo, sino ang may kasalanan, sino ang lumpo, sino ang kapitbahay, at higit sa lahat, ano ang pagkakilala natin kay Jesus. Unang-unang bahagi na ating makikita rito ay ang lugar ng pagpapagaling. Saan nagpagaling ang Panginoon? Ikalawa, ang pangangaral bago pa ang pagpapagaling. Ikatlo, ang persona sa pagpapagaling. Pang-apat, ang problema para sa pagpapagaling. Panglima, ang pagpapatawad para sa pagpapagaling. At pang-anim, ang panuntunan para sa pagpapagaling. Pampito, ang patunay ng pagpapagaling. At ang pangwalo, ang papuri tungkol sa pagpapagaling. 8 series ng pag-aaral ito, mga kapatid. Hindi ito natin ipapangaral ng isahan lang, kundi isa-isahin natin. Ang unahin natin ay yung una, ang lugar ng pagpapagaling. Na para makita natin ito ng mas malinaw, malapitan, tignan natin ang bawat eksena rito. Una, ang lugar ng pagpapagaling. So, anong makikita natin dito sa lugar ng pagpapagaling? Na itong ating paksa, bagamat ipinapaloob sa pagpapagaling ng isang paralitiko, unahin natin ang isang bahagi, ang lugar ng pagpapagaling. Anong kaunahin nito sa atin? Anong kahalagahan nito sa atin? Una, sa lugar ng pagpapagaling, makikita natin ano ang lugar? Ang bayang Capernaum. Ano ang katayuan ng bayang Capernaum? At ikatlo, saan bahay ang pagpapagaling sa Capernaum? So, isa-isahin natin, mga kapatid, paliwanag natin. Una, makikita natin ang bayang Capernaum, ang lugar na kung saan nagpagaling ang ating Panginoon. Now, ano ba ang Capernaum? Ano ang Capernaum? Ang Capernaum po, ito ay isang bayan sa loob po ng Galilea. Ang Galilea po, ito'y paikot, paikot, at napupuno ito ng bayan, mayroong halos 20 bayan. At itong Galilea, ang mga tao rito ay mga Hudyo at mga Hintil. Ito ay nagkahalo-halo. At batay sa kasaysayan, ang mga taga-Galilea ay kinamumuhian mismo ng mga purong Hudyo. Dahil kadalasan sa karamihan, sa lahi rito ng Hudyo ay halo-halo na. Kaya medyo mayroong pagkabahabahagi ang pagkakatanggap ng mga Hudyo rito sa Galilea. Kaya nga sila, hindi sila natutuwa sa mga taga-Galilean, ang mga apostol. Ang sabi nga na sa bandang huli, sila ba, hindi ba sila mga taga-Galilea? Saan sila kumuha ng ganitong karunungan? Minamaliit nila ang Galilea. At ang Galilea ito, kumbaga sa ating panahon, ito ay parang tondo, yung land ng Nazareth. Ito ay puno ng mga makasalanan. Pero, puno-puno sila ng magandang buhay. Marami ang kanilang pinagkakakitaan. Sila ay pinagpapala pagdating sa mga material. So, ano ibig sabihin ng Capernaum? Isa sa mga bayan ng Galilea. Pero ang ibig sabihin ng Capernaum, dalawa. Una-una, kung tawagin ito sa English, the field of repentance. Ito raw ay bukirin o bukid ng pagsisisi. Yun ay ibig sabihin ng Capernaum. At ikalawa, hindi lamang ito bukid ng pagsisisi at kahulugan ng Capernaum, kundi city of comfort. Ito ay bayan ng kaginhawaan. Wow! Maginhawa pala ito. Pero, itong lugar na ito, ang mensahe ng Panginoon ay dumating sa kanila. At ito ang tawag ng Diyos sa bayang ito, Capernaum, bukid ng pagsisisi at bayan ng kaginhawaan. So makikita agad natin na itong Capernaum nangangailangan ng pagsisisi, bunga ng kanilang kaginhawaan. No?
Dahil sila'y ginawa sa buhay, mayayaman sila, umaasenso ang buhay nila, pero sumasama ang buhay nila, kaya kailangan nila ang magsisi. Itong sentro ng bayan na siyang pinaka-home base ng Panginoon. Baga sa atin, ang home base natin ay ang Molino, at ako ay humahayop kung saan tayo nandito sa ating chapter, itong Magdiwang, pero ang pinaka-home base natin ay ang Blue Avenue. Ganito rin ang ginawa ng Panginoon. Bawat gawain ng Panginoon sa lahat ng dako ng Galilea, doon siya umuwi sa Capernaum. Ito yung kanyang pinaka-bayang pinagmumulan. Now, itong Capernaum, may kasabihan o may paniniwala na ito ay nasa mataas na lugar. No? Mataas ang kanyang kinalalagyan. Yun ang sabi ng ibang mga komentaryo. Pero may nagsabi ng mga theologians na sila po ay masyadong mataas. Ibig sabihin, mapagmataas sila. Kaya mapapansin natin, sa halimbawa na lang sa Mateo 11:23, nung sumpain ng Panginoon ng bayang Capernaum, ang sabi niya, at ikaw, Capernaum, itataas ka ba hanggang sa langit? Ibababa ka hanggang sa hades, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga makapangyarihang gawa na ginawa sa iyo, nanatili sana iyon hanggang sa araw na ito. Marahil talagang nandun sila sa mataas na tuktok, at dahil dyan, mapagmataas din sila sa kanilang totoong kalagayan. So, kaya sa kabila ng lahat ng kanilang pag-asenso, sa kabila ng kanilang magandang buhay, mataas ang kanilang kalagayan, itinanggi nila ang Panginoong Hesus. Tinanggihan nila ang Panginoon. Hindi siya tinanggap. Ang sabi nga ng Panginoon, walang kaluguran ang propeta sa kanyang sariling bayan. Ginawa ng Panginoon lahat ng himala, lahat ng kabutihan, lahat ng pangangaral, at sila'y umaasenso, pinagpapalan ng Diyos, pero ang kamalian lang nila, sila ay tumanggi sa Panginoon. Pero, kahit na sila'y tumanggi sa Panginoon, hindi tinatanggap si Jesus, hindi sila isinuko ng Panginoon. Hindi sila inatrasan ng Panginoon. Ang sabi sa verse 2, sa chapter 2 natin binasa, verse 1, nang siya'y magbalik sa Capernaum, pagkaraan ng ilang araw, kumalat ang balita na siya'y nasa bahay. Yung salitang magbalik. Ibig sabihin, binalikan niya ang Capernaum. Now, anong aral ito mo makikita natin? Marahil mayroon kayong Capernaum na kilala. Hindi ito lugar, kundi mga tao. Mga tao na mapagmataas. Mga taong matitigas ang puso. Mga taong umaasenso sa buhay, kaya wala silang kakundangan pagdating sa Diyos. At sinasabi natin, matigas ang kanilang puso, mapagmayabang sila, kaya hindi sila dapat bigyan o bahaginan ng mabuting balita ng kaligtasan. Nagkakamali ka. Dahil kung itong Capernaum na matigas at hindi kumilala kay Kristo, binalikan pa rin ni Kristo. Now, sino yung Capernaum natin? Kapitbahay? Kamag-anak? Kaibigan? Kung si Jesus, binabalikan niya yung mga taong tumatanggi sa Kanya, sino tayo? Para hindi natin pagtiisan din ang mga taong yun. Yan po ang Capernaum. Sila, kung tawagin, the field of repentance. Dapat kailangan nila ang pagsisisi dahil sa sobrang nilang pagiging ginhawa sa buhay. Ikalawa, so nakita natin ano itong lugar, Capernaum. Dalawa, makita din natin ang karangalan ng Capernaum. Itong Capernaum, sa kabila ng kanilang pagmamataas, sa kabila ng kanilang pag-asenso na hindi kumikilala sa Diyos, bagamat lahat ng kanilang ari-arian ay buhat sa Diyos, pero alam nyo, binigyan sila ng karangalan ng Panginoon. Anong karangalan yun? Sa ating text, verse 1. Doon lang po tayo, verse 1, no? Wala, hindi mo na tayo pupunta sa verse 2, verse 3, verse 1, hanggang 12. Verse 1 lang. Ang sabi, nang siya'y magbalik sa Capernaum, pagkaraan ng ilang araw, kumalat ang balita na siya'y nasa bahay. Yung salitang magbalik,
Alam mo, ito ay isang pagbibigay karangalan ng Panginoon sa lugar na ito. Binalikan ng Panginoon. It's a privilege talaga na hindi nagsasawa ang Diyos sa mga tulad ng Capernaum. At ang Capernaum na yan, bagamat ito'y sa lugar ng Israel, pero nandito yan sa atin. Maring tao ito. O maring lugar na hindi tumatanggap sa Diyos. Hindi tumatanggap ng mga pangangaral, hindi tumatanggap ng Bible study, pero binigyan pa rin ng parangal ng Panginoon. Ibig sabihin, binibigyan pa ng ikalawang pagkakataon. At marahil dito sa atin, matagal ka nang nakikinig, hindi mo pinapansin, pero hindi pa rin nagsasawa na hindi maalis ang gawain dito sapagkat binibigyan ka ng karangalan ng Panginoon na mapakinggan mo ang aral hanggang makilala mo ang Panginoon. Alam niyo, dapat natin itong mahalin kung bakit tayo nakakarinig pa rin ng pangangaral sa kabila ng napakalamig ng puso natin pagdating po sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Natignan niyo ang Capernaum, punong-puno sila ng material. High-tech sila. Yun ang libangan nila. Maaari sila magpalipas ng oras sa mga material na bagay na hindi nila iniisip ang kanilang kalagayan sa Diyos. Marahil yun din nangyayari sa atin. Pinagpala tayo ng Diyos ng mga material, pinagpala tayo ng mga anak, pero ang isip natin nandun na sa mga pagpapala at wala tayong panahon pagdating sa Panginoon. Pero hindi mo napapansin, binibigyan ka ng karangalan ng Diyos sapagkat binibigyan niya ang kanyang pagkakataon sa atin. Hindi siya tumatalikod sa atin. Kaya nga, sa John, pinatotoo ito ni John the Baptist, isa na rito si marahil ang Capernaum na hindi tumanggap sa Panginoon. Pabasahin natin John chapter 1 verse 10. John chapter 1 verse 10. Siya noon ay nasa sanlibutan, at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Now remember this. Ang sanlibutan hindi yan lalabas kung hindi si Kristo ang lumikha. Pati ikaw at ako, hindi ka magiging tao kung hindi ka nilikha ng Diyos. Sabi niya, siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, gayon ay hindi siya nakilala ng sanlibutan. Hindi siya kinikilala ng kanyang mga nilikha. Siya rin naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayanan. Hindi ba't yun ang Capernaum? Hindi ba't yun ang Galilea? At yun, di ba, ito sa atin? Pagdating sa Panginoon, malamig tayo, hindi natin tinatanggap. Mas maigi pang magtultok tayo sa ating mga maghapon, hindi tayo inaantok Lalo pagka nagka-Facebook, sige, type natin dyan, sige ang selfie para mayroong may palabas. Pero wala tayong panahon pagdating sa Diyos. Pagdating sa pangangaral, tulog tayo. Antok tayo. Wala tayong gana. Totoo ba yan? Wala yata umamita. Totoo ba yan? Yes. Mahirap tumanggap, bakit pa kailangan sabihin pastor niyo? Nakikita naman niya kung sino tutulog. Kaya sa kahuli-hulihan, anong ginawa ng Panginoon sa bayan Capernaum? Matthew 11, verse 23, ating binasa kanina. At ikaw, Capernaum, itataas ka ba hanggang sa langit? Mananatili ba yung pag-asenso mo? Mananatili ka bang bantog dahil sa iyong kaginawaan? Mananatili ka bang matatag sa iyong pagmamatigas? Ang sabi diyan, ibababa ka hanggang Hades, hanggang impyerno. Hades diyan ay tumutukoy sa libingan. Sa Hebreo, pero sa Greek ay Sheol. Ang Sheol po, tapunan ng mga patay na may apoy na walang kamatayan. No? Kita niyo yung diyan sa Malabon ba yun? Yung tambakan doon? Ano yan? Smoky Mountain. Yung Smoky Mountain, walang nagsigaan yan. Pero dahil po mayroong gas sa ilalim,
Yung basurang yun, nagpuproduce ng gas, ng oxygen, nag-i-ignite at yan ay umaapoy sa ilalim. Tambakan man ang tambakan niya ng ilang taon, hindi namamatay ang apoy doon dahil laging mayroong gatong. Ang impyerno rin, hindi rin kailanman mamamatay ang apoy dahil bawat sandali may itinatapong tao para panggatong sa apoy. Hindi mamamatay. So, yan pong kantungan doon sa mga mapagmataas na mga tao. Kaya, anong karangalan ng Capernaum? Pinagbigyan sila ng Panginoon. Alam nyo, kahit anong pagkamakasalanan natin, hindi tayo iniiwan pa ng Panginoon. Kaya anumang sama ng tao na iyong binahaginan, in-invite na umaten, pero titigas ng ulo, huwag mong husgahan. Wala sa atin ang karapatan humusga. Na yung mga taong yan, hindi talaga pwede kasi matigas ang puso. No. Binibigyan sila ng parangal ng Panginoon na balikan mo. Balikan sapagkat may pag-asa pa habang nabubuhay. At panghuli, na makikita natin sa lugar ng pagpapagaling, una, ito ay ang bayang Capernaum. At ikalawa, may karangalan Capernaum sapagkat binalikan pa ni Jesus. At ikatlo, matignan natin yung bahay sa Capernaum. Dahil ito yung lugar ng ating Panginoon, ano yung bahay na yun? Ang sabi sa Mark chapter 1 verse 29, ganito ang sabi. Noong Panginoon ay mag-aral, no, sa iba't ibang lugar sa sinagoga, at nung sinumabas, siya'y umuwi at pumasok sa bahay nina Pedro at Andres, sapagkat yun ang bahay na tinitirhan ng Panginoon. So, Mark chapter 1:29. Pagkalabas sa sinagoga, pumasok sila sa bahay ni Simon at ni Andres, kasama sina Santiago at Juan. Pumasok sila kasama ang Panginoon. So, ang bahay na pinapasukan ng Panginoon dito sa Capernaum, na kung saan ito yung kanyang home base, ay ang bahay ni Pedro at Andres. Sino si Pedro? Alam niyo si Pedro, hindi siya direktang tinawag ng Panginoon. Sumunod ka sa akin. Hindi, no? Naalala niyo yan? Sino ang unang tinawag ng Panginoon? Si Andres. Si Andres ang tinawag at saka si Juan. No? Sapagkat itong si Andres at si Juan, sila yung mga disipulo ni Juan Bautista. Kung saan si Juan Bautista, nandun nakasunod itong si Juan at saka si Andres. At nung makita ni Juan Bautista na andito ng kordero, ang sabi ni Juan, tingnan nyo ang kordero ng Diyos. Anong ginawa nitong magkaibigan? Sumunod sila kay Jesucristo. At nung sumusunod sila kay Jesus, ang sabi ni Jesus, saan kayo pupunta? Ba't kayo sumusunod sa akin? Panginoon, gusto naming sumama sa iyo kung saan ka nakatira. Ganun ba? Halika. Come and see. Halika, punta kayo, tignan ninyo. At doon na, nagsimula na maging alagad. Ngayon, itong si Andres, dahil tungtuan niyang nakita si Jesucristo, hinanap niya ang kanyang kuya. At ang kuya niya ay si Simon, itong si Pedro. Ang sabi niya, kuya, nakita na namin ang sinasabi sa banal na kasulatan, ang Kristo. At saka sumunod, itong si Pedro. At nung makita ng Panginoon si Pedro, ang sabi ni Pedro, Simon, anak ni Jonah, no? Bar-Jonah, ikaw ay Cephas, ikaw ay Pedro. Nakita na agad ang kinabukasan ni Pedro. At simula noon, ang Panginoon sa kanila na tumira. So mga kapatid, itong si Pedro at si Andres ay mga mananampalataya. At ang mga mananampalataya, alam naman natin, sila ay tahanan o bahay ng Panginoong Jesus. Okay? Bawat mananampalataya ay tirahan, bahay, mismo ni Jesus. Okay? Galatians chapter 4 verse 6. Nang sabi, at sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Abba,
Father. Nakita nyo ang pagiging mapalad ni Andres at saka ni Pedro? Hindi lamang silang mananampalataya kay Jesus, kundi si Jesus mismo ay nakatira sa kanilang mga puso. Kaya tanong ko sa inyo, ang puso nyo ba ay tirahan ng Jesus? Si Jesus na ba nakatira sa puso nyo? Paano nyo nalaman kung si Jesus na? Malalaman mo kung si Jesus ang nakatira sa puso mo, kung si Jesus ang number 1 sa'yo at hindi ang sarili mo. So, kung ating papansinin, yung bahay sa Capernaum, dalawa. Una, bahay mismong tinirahan ni Simon at mismong kanilang sariling puso. Kaya tanong natin, tayo ba'y tahanan ni Jesus? Siguro, sinasabi natin, tayo ay bahay na ni Jesus sapagkat tayo ay mananampalataya na. Pero tanong ko, bahay mo ba ay tahanan ni Jesus? Yung bahay mo ba, si Jesus ang nakatira dyan? Na, paano natin malaman na ang bahay mo ay mismong ang Panginoon ang nakatira? Kung si Jesus ang nakatira sa bahay, alam nyo, ano mangyari? Lahat ng mga tao dyan sa ng bahay, irespeto si Jesus. Matirin niya. Kung si Jesus ang nakatira sa inyong bahay, lahat ng membro ng pamilya, irespeto si Jesus. Bakit ka mo? Sapagkat mayroong Kristiyano dyan. At ang isang Kristiyano, tahanan siya ni Jesus, kaya ang kanyang bahay din ay tahanan na rin ni Kristo. At paano malaman na ito'y tahanan ni Kristo? Sapagkat ang salita ni Kristo, ang kalooban ng Kristo ang nasusunod. Hindi pwedeng masunod kung anong gusto ng mga taong walang pananampalataya kay Kristo. Kahit na wala siyang pananampalataya kay Kristo, igagalang niya ang Kristo sa buhay ng kanyang kamag-anak o asawa o anak. Kaya igagalang niya rin ang patakaran ng kanilang bahay. So walang inom, walang sigarilyo, walang pagsisinungaling, walang awayan. Dahil si Kristo ang naninirahan hindi lamang sa puso ng mananampalataya, kundi mismong sa bahay ng mananampalataya. Kaya si Kristo, hindi lamang siya naninirahan sa personal na buhay ng mananampalataya, kundi siya naman naninirahan din mismong sa bahay ng mananampalataya. Tingnan nyo, Galatians chapter 4 verses, binasa natin kanina. Dahil kayong mga anak ng Diyos, isinugo ng Ama ang Espiritu ng kanyang anak upang manirahan sa ating puso. 1 Corinthians 6 verse 1 hanggang 1 Corinthians 6 verse 19 hanggang 20. Ang sabi, o hindi pa ninyo nalalaman ng inyong katawan, no? Sinutukoy rito, sarili, ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili. Sapagkat kayo pinili sa isang halaga, kaya't luwalhatihin ninyo ang ng inyong katawan, ang Diyos. Now, dalawang katawan dito. Katawan personal ng isang mananampalataya, tahan ng Diyos. At ang bahay, naging katawan din ng Panginoon sapagkat mananampalataya ang nakatira. Kaya, bawat isa nagpaparangal sa Panginoon. Wala na yung mga bisyo sa bahay. Kung may bisita man kayo na pumasok, kaibigan, sana pakisamahan kami, hindi kami tumatang kasi may naninigarilyo, may nagsusugal, may nagiinuman sa bahay. Kasi mananampalataya kami. Kontra ito sa Panginoon. Ang bahay nito ay pinanahanan ng Panginoon. Now, sino man ang kumontra dyan, hindi asawa o anak ang kinontra niya, kundi mismo ang Panginoon. Mismo ang Panginoon. Ang Capernaum, kumukontra sa Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, itataas ka ba hanggang langit, Capernaum? Hindi. Ibababa ka hanggang Hades. Ibababa ka hanggang Hades. Alam
Pero napakalaga po na si Kristo ang nananahan sa ating puso. Sapagkat sa ating puso, dito sinasagot ng Panginoon ang ating panalangin. Dito narinig ng Panginoon ang ating mga hinanakit, ang ating mga pangangailangan. Dito nakikita ng Panginoon kung ano yung kulang natin. Dito niya kinakatagpo ang ating mga pangangailangan sa buhay. Kaya kung manalangin tayo, narinig ng Panginoon sapagkat andyan siya sa iyong puso. Kaya hindi lahat ng mga nananalangin sa Diyos ay tinidinig ng Diyos sapagkat wala silang Diyos sa kanilang puso. Bagamat malaya silang manalangin sa bato kung saan, pero hindi sila nakatitiyak na dinidinig sila ng Panginoon sapagkat wala po si Kristo sa kanyang puso. At ang mabigat, mga kapatid, dahil ito'y tahanan ni Kristo, ang ating puso, dito rin tayo nagkakasala laban sa Kanya. Kaya kung ikaw isang Kristiyano, kapag kayo nagkakasala, hindi ka mapalagay. Kailangan mo magsisi, kailangan mo magtika, kailangan mong bigyan ng kasiyahan ng Panginoon. Pero kung hindi ka Kristiyano, bahala kayo dyan. Wala akong pakialam sa inyo. Tama na yung ginawa ko. Yan po ang ugali ng mga hindi Kristiyano. Pero kung sa bahay natin, katulad sa amin, sa bahay, kahit sinong bisita ko dyan, presidente pa siya, hindi siya pwedeng manigaryo sa loob ng bahay ko. Hindi siya pwedeng uminom sa loob ng bahay ko. Hindi siya pwedeng magsugal sa loob ng bahay ko. Bakit? Ang Panginoon ang aking presidente. At siya may hawak ng buhay ng bawat bisita. Siya may hawak ng hininga ng bawat isa. Mas katakutan ko ang Diyos kaysa ang kanya. Kaya sabi, sa ating binasa, sa 1 Corinthians 6:20, parangalan ninyo ang Diyos sa inyong katawan. Kasi ang katawan natin, templo. Pero hindi yung mga unbelievers, huwag kayo maniwala. Minsan mali ang inyong application. Pag sabi, uy, ba't ka umiinom? Yung templo ng Diyos yan. Paano siya maging templo ng Diyos? Templo ni Satanas pa yun. Dahil kung templo siya ng Diyos, dapat pinaparangalan niya ang Diyos. Mali ang konteksto. Ang sinasabing templo, ang katawan natin templo, doon sa mga mananampalataya, hindi sa lahat ng tao. Kaya dapat ingatan natin ang paggamit niya. Kasi kung mapaniwala natin yung ating mga asawa, yung ating mga kaibigan, naglasenggo, nagka-drugs, at sabihin ng templo ng Diyos yun, aba, nalaki ang ulo na, kita mo na, templo pala ako ng Diyos. Kumalaya akong bawa kung gustong gawin. Mali yun. Dapat, ang templo ng Diyos ay pala sinusunod ang Panginoon. So makita nyo, ang lugar ng pagpapagaling, hindi pa tayo dumarating doon sa paralitiko. Yung lugar pa lang pinag-aaral natin tungkol sa Kapernaum. No, ang diksyon, kung makukuha natin dyan sa ating pag-aaral. Unang diksyon, sagutin mo ng personal ang katanungan ito. Ikaw ba ay tinatahanan na ni Kristo? Ikaw mismo, sagutin mo sa iyong sarili. Kung sinasabi mo ikaw ay mananampalataya kay Jesus, sinasabi mo ikaw ay Kristiyano, pero tanong ko, ikaw ba ay pinananahan ni Kristo? Si Kristo mo nakatira sa iyo? Oo! Hindi mo nakikita ko sa buhay. Ako hindi. Hindi ko nakita si Kristo sa puso mo, pero nakita ko sa magawa mo na wala si Kristo sa buhay mo. Dahil soel ka pa, rebelde ka pa. Wala ka pang pagmamahal, kahit sa pagsamba, kahit sa panalangin, kahit sa pakikinig ng sermon, wala kang pakialam. So wala pa si Kristo sa buhay. Kaya ibig sabihin ng Kapernaum, magsisi. Huwag mo sabihin, pinagpapala ka naman. Nasa ginawa ka. Yun ang kalagayan ng Kapernaum. Pero ang sabi ng Panginoon, this is the field of repentance. Ito ay bukirin ng pagsisisi. Napakalaking bayang ito na dapat magsisi. Bakit po? Dahil sila'y pinagpala, hindi nila pinasalamatan ng Diyos. So paano mo ito magawa na mabago mo ang buhay? Kasi pagsisisi, pagbabago ng buhay. Alam nyo, paano natin magawa ang ating pagsisisi? Sa magitan ng pagtanggap, pamumuhay doon sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, ang pangangaral lamang, ang magkukonvict sa iyo na ikay makasalanan. Walang karapatan ng kapitbahay mo magsabing makasalanan siya.
ang isang tao, ikaw makasalanan ka, wala. Pero kung salita ng Diyos na iyong pinakinggan at sinatulan ka makasalanan, totoo ang kanyang hatol. At ang hatol niya hanggang doon sa pinaghiwalayan ng iyong kaluluwa at espiritu. Kaya dapat ka lamang magsisi. Nais mo maging tirahan ni Kristo? Yun ang una. Magsisi tungo sa Diyos at pananampalataya kay Kristo hanggang katapusan. Ikalawang aral, nakita natin dyan, ang pagiging privilege o sa ating pagiging may pribileyo tayo, magandang buhay, may trabaho, okay, may kinakain, lahat ng ito ginhawa, hindi yan patunay, batayan na ikaw may pabor sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, maging ang pinakakriminal, hindi niya inaalis ang liwanag ng araw sa Kanya. Hindi inaalis ng Diyos ang langit para umulan sa isang masama. Yan ay common grace. Yan ay para sa lahat. Pero ang pabor ng Diyos ay yung kaligtasan mo. Yung kakayanan mong gumawa ng mga bagay na hiningi ng Diyos na hindi kayang gawin ng mga taong wala pa sa Espiritu. Hindi mo maliligtas sa iyong sarili. Kaya, kung ikaw ay magandang buhay, wala kang karamdaman, masaya, malusog, hindi nangangahulugang may pabor ang Diyos sa iyo. Yan pa nga ang dahilan para magsisi ka sa iyong kasalanan. Yan pa ang dahilan. So, yun ang dapat natin pag-aralan at tanggapin. Ang Diyos ay nagpapala pero hindi batayan na tayo ay may kaligtasan. Ikatlo, itong tanda natin. Pangatlo, tayo tumatayo, tayo nabubuhay, tayo lumalakad, tayo kumakain, tayo nagsasalita dahil ang Diyos ay mapagtiis sa iyo. Ang Capernaum, ilang beses na itong nagmamalaki, nagmamayabang kay Kristo, pero binalikan pa rin ni Kristo. Binalikan pa rin, pinangaralan pa rin, nangaral pa rin si Jesus Christ kahit walang tumatanggap sa Kanya, nagpapakita pa rin siya ng himala, gumagawa pa rin siya mabuti sa mga tao ron, kahit na siya'y tinatanggihan at sinusukan. Dahil ang Panginoon ay mapagtiis. Kaya ikaw, tayo, we are privileged people. Mga pinagpapala tayo. Hindi tayo tinamaan ng kidlat para mamatay dahil sa ating pagrebelde. Kundi binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon para magsisi. 2 Peter chapter 3, verse 9. Nasabi ng mga tao dito sa panahon ito, kung talaga totoo ang Diyos, na siya yung mahatol, bakit hanggang ngayon wala? Namatay na yung mga magulang ko. Lahat mga nakaraan, gumagawa ng kasal, pero hindi pa dumating ang Panginoon. Wala rin paghahatol niya. Ako, yumaman na ako sa akin pandaray, pero hindi na ako tinamaan ng kidlat. Pero ang sabi ng Panginoon, 2 Peter chapter 3, verse 9, hindi pa bagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na paghahatol. Nagaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo. Matyaga ang Panginoon na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Kaibigan, kapatid, ang ating susi para tayo mapalapit sa Diyos, pagsisisi, pagbabago ng Diyos. Walang taong matatag dito. Walang taong malusog dito na makapagsasabi, bukas gagawa pa ako. Hindi mo alam yun. Walang nakakalan ng bukas. Kaya ang sabi nga sa Proverbs, huwag mong ipagmalaki ang bukas. Bukas na lang ako. Walang nakakalam kung mabubuhay pa tayo mamaya. Pero, alam ng Panginoon na hindi tayo tatagal sapagkat siya may hawak. Kaya naman, lagi niyang ipinapauna ang kanyang panawagang magsisi na iyong kasalanan. Magsisi sa iyong katigasan ng puso. Magsisi sa kawalan mong pahalaga sa mga pangarap ng salita ng Diyos. Dahil ang Diyos, mapagtiis lamang sa iyo, kaya hindi ka pa napaparusahan. Pero, mayroong darating na paghahatol. Kaya naman, ito ang ating gawin din.
Marahil naiinis tayo sa mga taong naakay natin, matitigas ang ulo, ayaw makinig. Alam nyo, napakadali po tayo magsalita. No? Ang sabi nga, may kasabihan, tama ba yung English ko? Talking is cheap. Okay? Talk, okay? Salita masyadong mura. Dahil, kulit tayong sabihin, alam mo, kailangan na natin magbago. Kailangan natin patuloy mag-share. Pero hanggang ngayon, nanay mo mismo, hindi ko napupuntahan. Tatay mo mismo, na alam mong iba ang reliyon lang, alam mong ligaw sila. Pero inakala mo, huwag kayong mag-aaway, huwag kayong mag-salungatan, hindi po nabibigyan. Pero napakadali mo sabi, Lord, I love you, Lord. Mahal kong Panginoon. Mahal mo nga ang Panginoon, pero hanggang ngayon, hindi mo pa pinupuntahan ang magulang mo para ipahayag ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Napakadali natin manalangin. Mag-pray, magparinig tayo sa mga tao na kailangan tayo, mga kaibigan, mga kapatid, maging masipag tayo. Pero hanggang ngayon, wala ka pang ginagawa. Wala ka pang pinupuntahan. Wala ka pang nilalapitan tao. Madali natin bitiwan yun di ba? Kaya ngayon ayoko na magsalita sa kanila. Wala kang sinabi ka. Pero wala ka naman sinira. Ano silbi na? Napaka-mura ng iyong panangalita. Ang kailangan dito ng Panginoon ay obedience. Balikan mo. Yung mga tao matitigas ang, sinasabi mo matigas ang ulo, balikan mo. Baka binungkal na ng Panginoon puso nila at sila'y makinig sila. Panghuli, mga kapatid, alalahan natin, hindi sapat na si Kristo manahan sa ating personal na buhay. Hindi sapat yun. Kailangan si Kristo manahan din sa ating bahay. Dapat ang prinsipyo, salita ng Diyos, ang maghahari sa bahay, pagtuturo sa mga anak, pangangaral sa mga anak, dapat salita ni Jesus sapagkat siya ang Panginoon ng ating buhay. Wala tayong karapatan na ating ipilit yung ating mga paniniwala. Kahit napaka-bright mo pa, at ipipilit mo ang iyong paniniwala sa bahay at yun ang pakinggan ng iyong pamilya, wala kang karapatan na higitan mo ang Panginoon. Ang Panginoon ang naglikha ng buhay mo, ang Panginoon nagbigay ng lakas mo, ang Panginoon ang siyang Diyos mo na dapat mo pagpapasakot. Utos niya ang dapat susunod sa ating buhay, lalo na sa ating bahay. Utos niya ang pangunahin sa ating mga pamumuhay, lalo na sa paraan ng pamumuhay sa ating tahanan. Utos ng Panginoon, luwalhatiin natin ang Panginoon sa ating buhay at sa ating bahay. Yan ang lugar ng pagpapagaling. Kailangan gumaling tayo sa biyaya ng Panginoon. Tayo naman. Opo, Panginoon, minsan tulad kami ng Kapernaum, masyadong mayabang, mapagmataas, hindi namin pinapansin ang iyong salita. Kahit na kayo po ay nananawagan, taas ang tinig hanggang langit, pero hindi kaya-kaya, hindi pakinggan ng mga tao. Sulit Lord, napakabiyaya ninyo, sapagkat hindi kayo sumusuko, binabalikan niyo pa rin, binibigyan sila ng karangalan hanggang sa may babaan ang mga sarili at magpasakop sa iyo. O Panginoon, napakadakilan mo. Sino po kami, Panginoon, na hindi kasundin? Kami mga nilikha lamang, samantalang kayo ang tagapaglikha ng aming buhay. Kayo ang pinagmulan ng aming lakas. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging tapat kami sa mga salita namin, na hindi lamang pawang salita, pero wala kami ginagawa. Hindi kayo nalulugod sa mga salita lamang, kundi nalulugod kayo sa bunga po ng aming mga ito. Maraming salamat po, Ama. Tumanggalain sa pangalan ng Panginoon Jesus.